Tayo po ay mananalangin muna. Pray po muna tayo. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, Lord, dahil kayo lamang ang karapat-dapat, Panginoon. Kayo lamang po ang aming itataas ngayong araw na ito dahil kayo po ang mabuting Diyos na nagmamahal sa amin, Panginoon. Lord, kayo po ang kumilos, kayo po ang magsalita, Panginoon, kayo po ang mangusap. Mangyari po ang iyong mabuting kalooban sa aming kalagitnaan at walang gawa po ng kalaban ang siyang mananaig ngayong araw na ito, Panginoon. Sa pangalan ng iyong mabuting anak na si Jesus. Amen. Ayan. Alam niyo po, kanina kasi nung nagpunta ako dito alauna, madilim. So dahil madilim po, naisip ko po uulan. Umuulan po ba? Hindi. Hindi. So dahil madilim kanina, naisip ko po na baka konti lang ang umattend. At kagulat-gulat po ang ginagawa ng Panginoon ngayon dahil ilang upuan lang po ang bakante kung titignan nyo. Welcome back po Ate Joy. Yan. Ano pong pangalan ng anak, apo ni Ate Auring? Danica, ayan. Tanica, ayan. Hindi po kasi na-welcome, kaya ako tinanong. Ayan, welcome Tanica. God bless sa iyo. Ayan. Meron pa po? Opo, na-welcome natin kanina. Ayan. Salamat sa Lord. Ang ating pag-uusapan po ay, actually ang title po natin ay hindi gumagana. Ayan. Narinig at pinaniwalaan. Tayo po ba ay kapag nakikinig, agad-agad po ba tayong naniniwala? Hindi po kasi meron pong ginawa sa atin ang mundo. No, meron pong ginagawa sa atin ang mundo, kaya nababawasan po yung ating focus, attention, nagkaroon tayo ng mindset, di ba? Sa mga bagay-bagay. Pero ang intention po ng Lord, tayo po ay makikinig at maniniwala, lalo na sa kanyang salita. Amen po ba? So basahin po natin ang Mateo 21, 28 to 32. Ito po ay parable ng dalawang anak. Sige nga po, tayo po ay magbasa. Maliit po. Ano ang palagay nyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at pagtrabaho ka roon." "Ayoko po." Tugon nito, ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ng ama sa ikalawa at ganito din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, "Opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan." Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po. Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyong sakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at tumalikod sa inyong mga kasalanan. At hindi rin kayo naniwala sa kanya." So ayan po, kita po natin yung dalawang anak, inutusan ng kanilang tatay. Yung isa po ay umoo, pero hindi sumunod. Nag-oo, pinapupunta kasi sa ubasan. No, yung isang anak po, yung unang anak, sa nakatatanda, pinapunta sa ubasan, pero ang sabi po, ayoko, ayaw, hindi daw siya pupunta sa ubasan.
Pero, ngunit nagbago ang pasya niya at nagtrabaho sa ubasan. Yung ikalawa, yung mas bata, ay inutusan. Ganon din ang sinabi. Pero tumugon ito, opo, pupunta po ako sa ubasan. Ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Makita na lang po natin yung dalawang klase ng tao, dalawang klase ng anak, na kapag inuutusan, meron pong magsasabi, kagyat ng hindi. Ayoko. Diba? Ayoko. Pero bandang huli ay susunod din. Ang pangalawang anak, ang sabi po, opo, pupunta po ako, susunod po ako. Pero bandang huli ay hindi naman sumunod. So nakita po natin dyan yung katotohanan ng puso. Yung una nagsabi ng katotohanan na ayaw niya. Pero dahil mahalaga ang kanyang ama sa kanya, na-realize niya na tama lang na sumunod. Kaya siya ay nagpunta sa ubasan. Yung pangalawang anak po, sinabi ang gusto lang marinig ng kanilang magulang. Opo, pupunta po ako. Pero ang totoo, nilalaman ng puso, ay hindi naman. So ang lesson lang po doon ay maging totoo tayo sa ating mga, pinag-uusapan po dito yung kalagayan ng ating mga puso. Amen po? So pinapacheck po ng Panginoon yung lagay ng ating puso. Tayo ba ay magiging totoo? At dito po, nakita po natin yung pagpapahalaga sa mga relasyon, sa mga mahal natin sa buhay. Amen ba? At pagdating po sa bandang huli, ang sabi po diyan, mas mabuti pa yung mga makasalanan. Dahil ang makasalanan daw po ay nakikinig, naririnig, at naniwala sa aral, sa turo. No? Ang kausap po ng Panginoong Hesus diyan ay ang mga Pariseyo, na sa likod ng kanilang pakikinig, hindi pa rin sila naniwala. Pero yung mga maniningil ng buwis, yung mga bayarang babae, pagkatapos nilang marinig, sila po ay naniwala. Amen ba? So may difference po, no? May difference, pinapakita po ang attitude ng pakikinig ng isang tao. Papaano ba tayo makinig? Naniniwala ba tayo? O meron na tayong mindset bago pa lang natin marinig kung ano man po yan. Amen ba? So praise the Lord dahil mabuti po ang Diyos, pati sa attitude ng pakikinig tayo po ay tinuturuan niya. Amen ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yan. So dito po may kinalaman din po sa pakikinig. Meron pong taong maalam at meron ding taong marunong. Di ba po narinig nyo po yan? Ano? Naririnig nyo ba po yan? Kapag merong dinidescribe na tao, ay, maraming alam yan. Ito namang isa, ay, marunong na tao yan. Ang kaalaman po ay knowledge. Ngunit ang wisdom ay karunungan. Ano pong ibig sabihin? Ang knowledge, ang kaalaman, kapag ito ay inaksyonan, ito po ay nagiging karunungan. Amen ba? So hindi po mahalaga kung alam lang natin, pero kung alam natin, hindi naman natin ito kinikilusan, ito ay mananatiling kaalaman lang. Amen ba? So, tinuturuan po tayo ng Lord, katulad po ng message ni Pastor last week, hear and obey. Maririnig, makikinig, at kikilusan. Amen ba? Ayan. So, pay attention po tayo, makikinig, at i-apply din natin. No, ngayon po, ang message po natin ngayon ay para po sa akin, personal, ako po ay pinagpala ng Panginoon sa message natin. Dahil ito pong maririnig natin ngayon ay, ang prayer po natin ay sana mabago po ang ating pag-iisip
no, mabago po ang pag-iisip natin at magsilbing tulong para sa mas malalim na pagde-devotion, sa mas malalim na panalangin, at mas malalim na pakikipagrelasyon sa Diyos. Yan. So, sabi po, ayaw gumalaw. Po. Ayun. Sa John 17:3 po, ang sabi po, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Hesukristo na iyong isinugo. So ang buhay na walang hanggan daw po ay ang makilala ang ating Panginoon. At ang iisa at tunay na Diyos, ang makilala din si Hesukristo na kanyang isinugo. Ayun daw po ang buhay na walang hanggan. So ngayon po, siguro alam nyo po na habang mababaw lang ang ating pagkakakilala sa tao, sa Panginoon, at kung anuman, hanggang doon lang yung ating pwedeng masabi sa Kanya. No, doon sa tao. Sa Panginoon po, habang lumalalim tayo sa pagkakakilala sa Kanya, ay mas lumalalim, mas lumalawak ang ating pananampalataya sa Kanya. Maging ang pag-ibig po natin sa Kanya, habang mas nakikilala pa natin siya, ay talagang ito po ay magpapatibay sa ating relasyon sa Kanya. Amen po? Maikli lang po ang ating mensahe, at talagang ang prayer po natin ay ang Diyos na lang po ang mangusap sa ating lahat. Sa Isaiah 6:1-8, siguro po marami na sa inyo ang nakapagbasa nito. Isaiah chapter 6:1-8. Ang sabi po, maliit na naman. Pasensya na po. Pasensya na po kayo. Ayan, lumapit na rin ako. Kasi dito maliit din. So ako na lang po ang magbabasa. So gamitin na lang po natin ang ating tenga. Ayan. Noong taon ng pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono. Gamitin na lang po natin ang ating imagination habang tayo po ay nagbabasa. So sabi po, nung taon ng pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono. Ang mahabang damit niya ay tumakip sa buong templo. No? May mga makalangit na nilalang sa gawing ulo niya. Sa ibang version po ng Bible, tinukoy po itong mga makalangit na nilalang as mga seraphim, mga anghel po na tinawag na seraphim. Tuloy po natin, ang bawat isa sa kanila, ang bawat isa daw po dun sa seraphim, ay may 6 na pakpak. 6 na pakpak. Ang 2 pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha. Ang 2 naman ay nakatakip sa kanilang paa. At ang 2 ay ginagamit nila sa paglipad. So na-imagine nyo na po yung itsura ng anghel na nasa ulunan ng, ayan, nandyan po yan. May mga nakalagay na nasa gawing ulo. Ayan, nasa gawing ulo nung trono. Amen po? Ayan. At sinasabi nila sa isa't isa, so sinasabi po ng mga seraphim sa kanila, sa bawat isa sa kanila, banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya
ay sumasakop sa buong mundo. Sa ibang version po, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumasakop sa buong mundo. Sa lakas ng tinig nila, sa kanilang mga sinasabi, nayanig ang mga pundasyon ng templo at napuno ng usok ang loob ng templo. Sabi po ni Isaiah, nakakaawa ako, tiyak na mapapahamak ako dahil ako ay may makasalanang labi at naninirahan ako sa mga piling ng mga taong makasalanan din ang mga labi. At ngayon nakita ko ang hari, ang Panginoong makapangyarihan. Pagkatapos lumipad ang isa sa mga makalangit na nilalang papunta sa akin. May dala siyang baga na kinuha niya sa altar. Inilapat niya ang baga sa aking bibig at sinabi, hinipo nito ang iyong bibig at wala ka ng kasalanan dahil pinatawad ka na. Pagkatapos narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo niyo. So na-imagine po niyo po yung senaryo, no, yung nangyayari. Narinig po natin, ang sinasabi po ng mga seraphim ay banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo. Ayun po ang kanilang sinasabi. Ngayon po ang tanong ko po, kapag kayo po ay tinanong, ano po ba sa tingin nyo, ano po ba ang naiisip nyo? Mindset, no? Ano ang mindset nyo kapag sinabi or narinig nyo ang salitang banal? Ayan. Karaniwan po na naiisip ng tao ay sobrang malinis, no? Ang banal daw po ay sobrang malinis, hindi nagkakamali, larawan ng katahimikan, kapayapaan, hindi ito maingay. Sabi nga po, ang banal daw po ay perfect. Pero sa likod ng mga magandang katangiang ito, kapag ang topic ng kabanalan na ang pinag-uusapan, ito po ay hindi nagiging popular. Madalas po ayaw pong pakinggan ito ng mga tao. No? Unpopular ang topic ng kabanalan. Negative ang dating nito sa mga tao dahil ang kabanalan ay madalas na naitutukoy sa kaparusahan. Dahil nahahayag ng kabanalan ang kamalian, ang kasalanan. Totoo po ba yon? Madaling makita ang mali sa kabanalan. Kita din dito ang kaparusahan. Hindi na magagawa ang gusto kong gawin. Ayan ang sinasabi ng karamihan. Kapag naging banal ako, hindi ko na magagawa ang mga gusto kong gawain. Hindi ito para sa akin. May mga nagsasabi na kapag kabanalan ang pinag-uusapan, I'm sorry, pero hindi yan para sa akin. No? Ayaw kong pinag-uusapan ang kabanalan. Tama po ba ang aking mga sinabi? Pagdating sa kabanalan, madalas po ito po ay hindi sikat sa pagpandinig ng tao. Ayaw po itong pakinggan o pag-usapan man lang. Pero dahil po sa ating binasa kanina, makikita po natin na ang kabanalan, yung konsepto, yung common mindset ng isang tao ay hindi lang po nakapaloob doon sa ating mga
pinagsasabi kanina. No? Malinaw po na banal ang Panginoong makapangyarihan. Ibig sabihin, ang word na banal, ang siyang pinakamainam na word para i-describe ang ating Panginoon. Tama po ba? Kasi pwede po natin talaga, although narinig nyo na po ito, pwede po nating tawagin ang ating Panginoon. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Di ba po? Tapat, tapat, tapat ang Panginoong makapangyarihan. Mahabagin, maawain ang ating Panginoong makapangyarihan. Pero nakita po natin, ang mga seraphim, ito po ang kanilang isinisigaw. Banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan. Ibig sabihin, itong salitang ito ay talagang ito ang pinaka-perfect na salita para i-describe ang ating Panginoon. Amen po? Kung meron mang salita na babagay or para ipakilala ang ating Panginoon, ang salitang banal ang pinaka mainam na salita. Ayan. Pero po, ang totoong ibig sabihin ng word na banal sa Hebrew ay kadosh. No? Pag sinabing holy, holy, holy is the Lord Almighty, sa Hebrew po, ang word po dyan ay kadosh. Ang ibig sabihin po ay set apart, separated, consecrated, dedicated to God. Nakahiwalay po, no? Ang holy word, ang banal na salita ay nagdi-describe na ito po ay nakahiwalay. No? Nakahiwalay. Set apart. Ayan. At mapapansin po natin yung mga seraphim, ayan po, ito po yung aking nakuhang mga picture na hindi ko po alam kung iyan nga po talaga yung mga itsura ng seraphim. So nakatakip po ang kanilang mga mata, ang kanilang paa, at patuloy na lumilipad. No? So 6 ang pakpak po nila. Pero kung kayo po ay makakakita ng totoong seraphim, ano po ba ang inyong mararamdaman? Isang araw, kayo po ay naglalakad at biglang lumitaw ang isang seraphim sa kalangitan. Ano po ang magiging reaksyon nyo? Kasi hindi po ito pangkaraniwan sa ating mga mata. I'm sure meron po tayong kanya-kanyang reaksyon. Pero gulat ang aking siguro mangyayari. Magugulat ako, ano yun? Di ba? Parang ganoon po. At habang pong itong mga seraphim na ito ay umaawit sa harapan ng Panginoon, mapapansin po natin na nakatakip po ang kanilang mga mata. Habang sila ay umaawit, nakatakip ang mga mata ng mga seraphim at sumisigaw ng banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan. Sila na nilalang po ng ating Panginoon ay hindi rin makatingin, no, sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagkaroon po ng usok ang kapaligiran ng templo at ang laylayan ng kanyang damit ay nagko-cover sa buong templo. Ganun po ang senaryo. Pero bakit po ang mga seraphim na meron tayong kaisipan, mga anghel, pero nakatakip ang kanilang mga mata? Hindi nila magawang tumingin sa Panginoon. No? So, ang salitang banal, habang iniisip po natin or pinag-uusapan ang kalagayan ng mga seraphim na yan,
meron pong presensya ng Panginoon na ultimo ang mga anghel ay hindi makatingin sa Panginoon ng diretso. Ano po? Ayan. So, sabi po kanina, ang word po na holy ay nakahiwalay, set apart. Ang banal na Diyos ay nakahiwalay. Kanino po siya nakahiwalay? Saan po siya nakahiwalay? So parang ma-imagine po natin yan, eto tayo, ang Panginoon ay nandoon. Nakahiwalay, ano? Nakahiwalay ang Panginoon dahil wala po siyang katulad. Nakahiwalay ang ating Panginoon dahil siya ay nag-iisa. Walang pwedeng ihambing sa ating Panginoon. Nag-iisang Diyos, inaawit natin, wala kayong katulad. Tunay na walang katulad ang ating Panginoon. Amen po? No? Kaya po siya nakaset apart dahil siya lang po ang mayroong ganong katangian. No? Hindi siya nakahiwalay dahil ginusto niya na maiba. Kundi nakahiwalay ang Diyos dahil siya ay tunay na walang katulad, walang pwedeng ipari sa Kanya o ihambing man lamang sa Kanya. Kung mayroon mang classification, ang Diyos ay tanging siya lamang ang pwedeng umuko pa nung kinalalagyan niya. Dahil wala siyang kapareho. Nag-iisa, walang pwedeng ipamalit sa Kanya. Dahil siya po ay siya lamang. Hindi siya pwedeng ihambing sa ano paman. Nag-iisang Diyos, hindi siya dependent o umaasa sa iba para mag-exist. Kaya niyang siya lamang sa sarili niya, ipinakikita niyang kahit nga ang buhay ay merong kakayanan ang Panginoon na buhayin ang kanyang sarili. Hindi siya nangangailangan ng tulong ni numan. Hindi siya pwedeng kumopya o manggaya dahil siya ang pinanggalingan ng lahat. Siya ang source ng lahat ng bagay. Kaya po siya nakahiwalay. Tunay na walang katulad ang ating Panginoon at itong bagay na ito ay parang simpleng-simple lang sa ating kaisipan. Pero ang katotohanan na siya ay nakahiwalay dahil talagang siya lamang ang nag-iisang Diyos na hindi natin alam yung tamang word, kundi banal. No, banal ang pagkakatawag sa Kanya. Kung moralidad naman ang pag-uusapan, ang Diyos po ay walang kapintasan. Amen? Walang pagkakamali. Hindi pwedeng magkamali. Walang tsamba-tsamba sa Kanya. Walang subok-subok. Siya po ay omniscient, all-knowing God. Alam na alam niya ang lahat ng bagay. Wala siyang tinatangi. Walang limitasyon ang kanyang karunungan. Siya po ay omnipresent, ever-present God. Sa lahat ng sulok o dako, siya ay naroroon. Walang pwedeng pagtaguan ang sinuman na hindi niya nalalaman. Omnipotent God, all-powerful God, He has no limit. Walang hangganan ang ating Diyos. Pinakita niya ito sa kapangyarihan niyang lumikha ng kahit anong gustuhin niya.
may tunay na kakayanan sa ano paman. Kung wala siyang mali, eto mga kapatid, kung walang pagkakamali ang ating Panginoon, siya ay complete, siya ay perfect, alam niya ang lahat ng bagay. Hindi siya maaaring magkasala. Hindi siya maaaring magkasala sa atin. Hindi siya maaaring magkamali sa atin. So kung meron mang tayong naging mindset, mali ang Lord, hindi niya po kaya yun. No? Hindi siya pwedeng magkasala sa iyo o sa akin, kapatid. Hindi siya nanunubok dahil alam niya ang lahat ng mangyayari noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ang simula, ngayon at bukas, Alpha and the Omega. Saan siya nanggaling? Saan nanggaling ang ating Panginoon? Wala po siyang pinanggalingan dahil siya po ay ever-existing God, ever-living God. Siya ang katotohanan dahil alam niya ang lahat ng bagay. Nakapaloob ang lahat ng ito dahil banal ang Diyos. Wala na siyang pangangailangan dahil ang lahat ay nasa sa Kanya na. Bukod po dito, nagmamahal, hindi nagbabago, tapat, totoo, tamang-tama ang katarungan dahil alam niya ang lahat ng bagay. Alam ng Diyos ang kinabukasan, kahahantungan ng lahat ng bagay. Siya ay matuwid. Hindi po siya namimilit. Hindi niya tayo pipilitin dahil siya ay matuwid. Uulitin ko po, hindi po siya namimilit dahil siya ay matuwid na Diyos. Hindi Kanya pepwersahin, kapatid. Ayun ang sinasabi ko po. Tumutupad sa pangako, hindi nandadaya, hindi nanlalamang. Siya ay mabuti dahil ang hangad niya sa atin ay para sa mabuti lamang. Siya ay mabuti dahil gusto niyang palabasin ang full potential natin. Ang hangad niya ay puros kabutihan, puros kagandahan, puno ng pag-asa sa bawat isa. Gusto niyang ituro kung ano ang tama dahil siya ay mabuti. Siya po ay tapat kung ano ang sinabi niya, ito ang kanyang sinabi. Hindi siya nagjo-joke o nambobola para paniwalaan lang natin siya. Very sincere, very loving, very true ang kanyang mga salita. Hindi ito nagbabago. Ngayon po, sa katangian pong ating mga nabanggit, deserve ba po ng ating Panginoong sambahin siya? Makikita po natin si Isaias. Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips. Ayun po ang naging reaksyon ni Isaias. Sa Tagalog, sabi niya po, nakakaawa ako, tiyak na mapapahamak ako, dahil ako ay may makasalalang labi, at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ang mga labi. Wala pong sinasabi ang Panginoon. Ang Panginoon po ay nakaupo lamang sa kanyang trono. Ang kanyang presensya
ang nagtulak kay Isaias na makita niya ang kanyang sarili. Nakita po ni Isaias na siya po ay nakakaawa at mapapahamak dahil nakita niya ang Panginoon. Hindi po siya humingi ng patawad. Pero nakita po natin ang sumunod na nangyari, mayroong isang seraphim na nagdala ng baga para linisin ang kanyang labi. Nakita po natin doon na ang biyaya ng Panginoon, ang katangian ng kabanalan ng Panginoon ay hindi katulad ng kaisipan natin. Maaaring tayo po ay mag-aantay ng sorry, pasensya, pero sa ating Panginoon, nakita lang natin ang ating kamalian, lilinisin niya na tayo. Amen po? At ganyan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nung tayo po ay makasalanan, siya po ay namatay na sa krus. Nilinis niya na tayo. Amen ba? Ayan. So nakita po natin dito na yung kabutihan po ng Panginoon, totoo po ba? Kapag nadadagdagan ang pagkakakilala natin sa Panginoon, nadadagdagan din ang ating pananampalataya. Ayan. So, maging ang kalidad ng ating pagsamba, kung ito ay lalalim sa pagkakakilala ng Panginoong Hesus. Totoo po ang sinabi sa John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos. At ang makilala si Hesukristo na iyong isinugo. Isa pa po, sa ating binasa po, mababago na po ang ating attitude. Ang totoo po niyan, ako po, nai-apply ko na po yan. Sa aking pagbabasa po ng Bible, dahil nabago po ang aking isip, kitang-kita ko na po na mabuti pala ang Panginoon. Ganun pala kabuti ang ating Diyos. Kaya sa ating pagbabasa, iba na po ang mindset ko. No? Naiba na po ang mindset ko. Kasi ako po ay naliwanagan dahil dito. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon, Lord. Lord, salamat po, Panginoon. Dahil sa iyong salita, Panginoon, kayo po ay patuloy na nangungusap, nagtuturo po sa amin, Panginoon. Kilala niyo po kami, Panginoon. Limitado ang aming mga kaisipan, Panginoon. At patuloy po kayo, Lord, na hindi napapagod, Panginoon, sa iyong layunin at intensyon sa bawat isa, Panginoon. Lord, mangyari po na palalimin pa ninyo, Panginoon, kung paano namin kayo nakikilala, Panginoon. Mapasalamatan ka namin, Panginoon. Masamba ka namin, Panginoon, ang hindi katulad nung dati, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat-lahat, Panginoon. Kami po ay umaasa ng mga bunga, Panginoon, O God, Lord. Dahil sa aming pinag-usapan ngayon, Panginoon, pinupuri ka namin, Lord. Ang lahat ng luwalhati ay sa iyo, Panginoon. Salamat po aming Diyos, Lord. Umawit po tayo. Awit po tayo sa Panginoon. Awitin po natin yung banal mong tahanan. Yung kahit chorus lang po. Daluyan ang wala
pagindapatin mo. Ikaw ay pamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumao, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, Lord. Salamat, salamat po aming Diyos, Lord. Patuloy po kayo ay maitaas namin, Panginoon, lalo na sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ang iglesia ay gamitin niyo po, Panginoon, para kayo po ay mahayag, Panginoon. Matanyag, Panginoon, O God, Lord, sa buong Cavite, Panginoon, sa pangalan ni Jesus.